kami sa inyong dakilang habag at pagdilig sa amin. Hindi ko namin kayang tumbasan ang inyong noon ng mga salita. Hindi nyo ginawa sa amin kung buhay. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Mahal niyo po kami. At hindi niyo po kami iniiwan ni pinababayaan man. Salamat po Panginoon sa buhay na walang hanggan. Salamat na aming buhay dito sa daigdig na ito ay hindi magtatagal, Panginoon. At ang tunay na buhay namin, Panginoon, ay nasa inyo. Kaya o Diyos, habang kami narito sa lupa, tulungan niyo po kami mas lalo pa namin kayong makilala. Tulungan niyo kami mahalin ang inyong mga salita. Tulungan niyo kami pahalagahan ang inyong mga utos sa amin. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Lord, inyo pong hipuin ang amin pong mga puso't buhay. Kayo po aming Diyos ang siyang inyong mga salita ang mag-penetrate sa buhay ng bawat isa. Banal na Espiritu na aming Panginoon, kayo po ang aming maging tagapagturo ngayong pong umaga. Salamat po. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. What if we began to treat our Bibles the way we treat our cell phones? Then nakuha ko lang po sa internet. What if we carried it with us everywhere? Turn back to get it if we forgot it. Check it for messages throughout the day. Use it in case of an emergency. Spend an hour or more using it each day. So what if we began to treat our Bibles the way we treat our cell phones? Napakaganda hong paalala sa atin. Pag ba nakalimutan natin ang Bible pagkasisimba, babalikan natin, o sasabihin natin hindi na, naka-flash na naman sa LCD. Kaya po kung yung papansin, napakabihira po maglagay ng Bible verse po natin. Every Sunday po kami sa sermon. Ang gusto ko po ang ating maging kultura, tradisyon sa ating iglesia ay tayo po mismo ang magpahalaga sa ating Biblia. Basahin natin ito, gaya ng ating pinag-aralan noong nakaraan. At atin po nga itutuloy ang ating serye. Kung inyong titingnan, ilang linggo natin tatalakay itong Nehemiah chapter 8, chapter 9, sapagkat ito po ay napakaganda hong pagbulay-bulayan ng mga anak ng Diyos. Nehemiah chapter 8, 1 to 12, o Nehemiah chapter 8 hanggang chapter 9. So, loving the Lord by loving the Word. Loving the Lord by loving the Word. Kumusta po ang inyong devotion ngayong week na ito? Tayo po ba ay lagi kong inuulit sa atin every week yung ating nung devotion sa Panginoon, yung ating personal Bible study. Sapagkat doon ho tayo personal nalalagaw sa Panginoon. Yes, mahalaga po ang pakikinig, mahalaga po ang lahat ng ating ginagawa, fellowship, pero higit po sa lahat, pinakamahalaga yung pong ating personal Bible study. Personal Bible study. Sa atin nung pinag-aralan nung nakaraan, there are 4 reasons why we should give importance to the Word of God. 4 reasons why we should give importance, why we should love the Word of God. There are 4 reasons. And last week, tinalakay po natin ang dalawang mahalagang dahilan. At ngayon ay nais kong bigyan pansin natin yung isa. Isa lang ho, at sa susunod, yung isa. So, doon nakaraan, tinalakay natin na isa sa dahilan, it teaches us to rely on God. Wala akong pinaka-credible na aklat, kundi upang mabago ang tao maliban sa salita ng Diyos. Walang pinaka-credible na aklat ang pwedeng magsabi sa tao magtiwala ka sa Diyos maliban sa salita ng Diyos. That's why we have to desire for it, and we have to hear from it, we have to read it, to study it, to memorize, and to meditate the Word of God. At higit sa lahat, we have to apply the Word of God. Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat na yon, dili-dilihin mo yon araw at gabi upang masunod mo ang nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay.
Mga kapatid, kung ang lahat ng ito ay ating gagawin, ang pangako ng salita ng Diyos, sabi ng Joshua chapter 1, verse 8, last part, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. We need to hear from the Word of God. We have to read it, to study, to memorize, to meditate, and to apply. Sa ating nang tinignan na larawan ng kamay, alin mo dito ang medyo may problema tayo? Maaaring lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa para antukin. Pero minsan itong pag-aaral, ito yung nawawala, memorize. Ito yung ginagawa namin sa mga kabataan ngayon. Part 2 ng aming discipleship ay ang pinakalaro namin para bihan ng memory verse. So, pero nung kami extra challenge ngayong December, pinakamaraming memory verse at meron ng premyo. Memorize and meditate. So ito pong lahat ng ito ay napakalaga at pagka nangyari ito at saka ito, sabi ng salita ng Panginoon, giginhawa ka at magtatagumpay. Pangalawa, na dahilan, it leads us to experience through worship. Pinag-aralan doon natin ang isa sa mga napakahalagang dahilan bakit kailangan nating pahalagahan ang salita ng Diyos, mahalin ang salita ng Diyos, because it leads us to experience through worship. It teaches us to rely on God, and it leads us to experience through worship. At ngayon pong umaga, tingnan nun natin ang isa sa dahilan pa bakit kailangan nun natin bigyan kahalagahan o pahalaga ang salita ng Diyos. Why we should love the Word of God? It leads us to true repentance. It leads us to true repentance. In biblical context, repentance is recognizing that our sin is offensive to God. In biblical context, repentance is recognizing that our sin is offensive to God. Offensive means ginagalit natin o ginalit natin ng Diyos. It means sinugatan natin ang kanyang damdamin. So that's the meaning of repentance. And repentance can be shallow. Minsan ang sinasabing pagsisisi ay shallow. Mabuhay. Bakit po? Such as the remorse we feel because of fear of punishment. Yung bang kaya ka lamang magre-remorse, sinasabing magsisisi, ay dahil takot ka sa parusa, gaya ni Cain. Or it can be deep, such as realizing how much our sins cost Jesus Christ and how His saving grace washes us clean. Nangangahulugan na dalawa po ang pagtanggap sa repentance. Yung bang nagsisisi ka dahil takot kang maparusahan? Or nagsisisi ka dahil kinikilala mo na ang ginawa ni Jesus sa krus ay sapat at ganap sa kabayaran ng iyong kasalanan at kinikilala mo na ginalit mo ang Diyos at sinugatan mo ang kanyang damdamin. This is the biblical context of repentance. Mga kapatid, in Nehemiah chapter 8, sa atin nung babasahin ngayon, tingnan natin na repentance, the meaning of repentance is a change of direction in thought and behavior. That's the meaning of repentance. A change of direction in thought and behavior. So, malalaman po natin na ang isang tao talagang nagsisi kapag meron siyang change of direction sa kanyang buhay. Madali mo mapatunayan na ang iyong asawa kung dating nagkamali ay talagang nagsisi. Meron siyang pattern. Pagka nga may hearing sa Senado, laging pinabanggit ay may pattern. Pattern ng corruption. Nangangahulugan mga kapatid na meron change of direction ang tunay na repentance in thought sa ating pag-iisip at sa ating pag-uugali. Kahit sa iyong anak, malalaman mo na talagang siya'y nagsisisi kapag sinabi niya, nanay, tatay, patawarin niyo ako, hindi ko na uulitin. Pero pag mamaya, inulit na naman, ginawa na naman, paulit-ulit, nangangahulugan, walang change of direction in thought and behavior. So that's the meaning of repentance. Repentance may be old-fashioned. Maaaring sasabihin natin, ito ang topic na parang boring. Old-fashioned. But it is not outdated so long as there is sin. So ito ay hindi outdated hanggat mayroong kasalanan.
So repentance may be old-fashioned, but it is not outdated so long as there is sin. Kailangan po ang repentance. And Nehemiah chapter 8, kung atin nung titingnan yung ating talatang pag-aaralan ngayon, the walls of Jerusalem have just been completed. So natapos na po yung walls na ginawa ng mga Israelita, but there is something lacking. Meron silang kulang sa kanilang buhay. And life is more than brick or blocks. Higit po doon ang ating buhay. They have finished rebuilding the walls of Jerusalem, but their lives are in shambles. Ang kanilang buhay, yes, nais nila yung pader, naisagawa nila ang dapat nilang gawin, pero yung kanilang buhay sa harap ng Diyos ay walang kaayusan. Diba nakakalungkot isipin, minsan naisaayos natin yung ating pamilya, naisaayos natin yung ating negosyo, naisaayos natin yung ating pag-aaral, pero nakakalungkot isipin, yung ating buhay ay hindi maayos sa harapan ng ating Diyos. At ito po ang malagay ng mga Israelita. They had spent 70 years in Babylonian captivity and they had finished the walls, but their distress continues. After 70 years na kanilang pagbalik mula Babylon to their own country, mga kapatid, ang kanilang pa ring buhay ay nasa kapagapagan, ang kanilang buhay ay nasa kagipitan. Their condition is revealed in the words of Nehemiah chapter 9, verse 36. Nehemiah chapter 9, verse 36, it says, "But see, we are slaves today, slaves in the land God gave our forefathers, so they could eat its fruit and the other good things it produces." Nakakalungkot isipin na dapat sana kanila sila ang tumatamasa doon sa blessing ni Lord. Pero problema po nila, mga kapatid, ang nakikilabang sa kanilang pinagpagalan, ang nakikilabang sa kanilang mga prutas, walang iba kundi yung taga-ibang bansa. Because of our sins, its abundant harvest goes to the kings you have placed over us. They rule over our bodies and our cattle as they please. We are in great distress. Sabi ni Nehemiah, sa mga tao, we are in a great distress. Naroon tayo sa napakatinding kabalisahan, takot, panganib, kagipitan because of our sins. Dahil sa ating mga kasalanan, wala nang iba kundi dahil sa ating mga kasalanan. Na dapat sana tayong tumatamasa sa mga bagay na kaloob ng Diyos, mga blessing ni Lord, pero yung ibang tao, ibang bansa ang nakikinabang ito. Mga kapatid, they had forgotten their spiritual heritage or custom as they were held captive in a foreign land. Dahil po sila isakop ng ibang bansa, nalimutan nila yung kanilang spiritual heritage, yung kanilang custom o kinaugalian, yung kanilang pagsama sa Panginoon sa loob ng 70 years. And they had forgotten their native language. Yun na nakakalungkot na dahil 70 years, maaari yung mga nadala from Judah to Babylon, namatay na yung iba along the way, at yung after 70 years, yung mga bagong henerasyon na lang po ang natitira. Nalimutan nila yung kanilang spiritual custom, nalimutan na nila yung kanilang mga lingwahe, at higit sa lahat, nalimutan nila ang Diyos. And as a result, their lives were in great distress. And these people see the connection between the sins of their own hearts and their distressful situation. Mga kapatid, they see their slavery as a result of their own sin. Maraming pagkakataon, hindi ko po sinasabing ito'y absolute, pero minsan yung ating mga distress na naranasan is because we are living in sin. Bakit wala tayong katahimikan sa ating buhay? Marami tayong pinagdaraan ng problema. Maybe because we are living in sin. We are not living according to the will of God. Or posible din naman, gaya ni Job, na ito yung paraan ng Diyos upang tayo ay subukin ng Panginoon. At ikaw makababatid sa iyong sarili, ayon sa iyong pagtansya, sa iyong sarili, pagsisiyasat sa iyong sarili, kung ikaw talaga, o ano ang dahilan, bakit ikaw ay nasa ganyang kalagayan.
And now the Lord leads them to true repentance. Ang tanong sa atin mga kapatid ngayong umaga, how does the Word of God help us to experience true repentance? Paano ba nakakatulong ang salita ng Diyos upang maranasan natin ang tunay na pagsisisi? Pagsisisi. Una, the Word of God moves our heart. The Word of God moves our heart. It convicts us. Chapter 8, look at your Bible, verse 9. Chapter 8, verse 9, Nehemiah chapter 8, verse 9. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan. Take note, sabi ng salita ng Diyos, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. After they hear the Word of God, after they understand the Word of God, ang sabi ng salita ng Panginoon, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ang humihipo sa buhay ng tao. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng pagkaunawa sa puso ng tao. The people were weeping when they heard the Word read. It was not the poetic voice of gifted public speaker. Hindi po dahil umiyak sila, dahil mahusay ang tagapagsalita. Hindi po dahil ang binasa ay telenovela. O kaya isang sulat na naghiwalay ang dalawang mag-asawa, o di kaya ang mag-ina o mag-ama. Kundi ang binasa po nila mga kapatid, it was because the people were cut or penetrate to the heart about their sin. Alam niyo mga kapatid, ang humipo sa kanilang buhay upang sila'y mapagbag at mapaiyak ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hinipo ang kanilang mga puso dahil sa kanilang mga kasalanan. Yung bang natumbok ang tunay nilang kalagayan. Naranasan niyo natin po ba mga kapatid na sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, yung bang sa iyong pag-aaral, wala kang magawa kundi umiyak sa Panginoon? Have you experienced na yung ganun ng sitwasyon? Na nag-aaral ka ng salita ng Diyos at pagkatapos mayroong mga nakastruck sa iyong puso at wala kang magawa kundi umiyak, humingi ng tawad sa Panginoon at magpuri sa Panginoon. Ibig sabihin po mga kapatid, kung hindi pa natin ito naranasan, maaaring hindi pa ganun katindi ang ating pagmamahal sa salita ng ating Diyos. Hebrews chapter 4, 12 to 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Grabe yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya po once na narinig natin ang salita ng Diyos, ito ay buhay. At dahil ang salita ng Diyos ay buhay, kumikilos po ito sa ating mga buhay. Ito ay mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito ay tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Grabe yung description matungkol sa salita ng Diyos na mga kasukasuan at ng utak sa buto. Utak sa buto. At nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, the Word of God is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Wala akong pwedeng makapagsuri ng ating puso. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, ang puso ng tao mandaraya. At salita lamang po ng Panginoon mga kapatid ang pwedeng makapagbago sa puso ng isang tao. Salita lamang ng Panginoon ang pwedeng makapagbago sa inyong puso at sa aking puso. Kaya po kung wala tayong salita ng Diyos, mahirap mabago ang ating mga buhay. Only the Word of God can change our character. The Word of God cut them to the heart. It pierced their souls and exposed their iniquity. They wept because they saw their ugliness and ungodliness in the mirror of the Word. Yun po ang dahilan mga kapatid. Nakita nila ang kanilang pangit na itsura, nakita nila ang kanilang
makademonyong kaisipan at buhay sa harapan ng Diyos. And in James chapter 1 verse 23 to 24, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang tao nag-aaral ng salita ng Diyos is like a man who looks at his natural face in a mirror, for he has looked at himself and gone away. Ito yung mga salitang nagbasa, pero hindi naman ipinamuhay. Na parang nanalamin lang at pagkatapos ay biglang umalis at nakalimutan ang kanyang itsura. Kung yung babalikan, ano ang devotion nyo noong Monday? Tanda pa po ba ninyo? O para lang tayong nanalamin at pagkatapos ay nakalimutan. Mga kapatid, in James chapter 1 verse 25, yung mga tao nagsasagawa ng salita ng Diyos is like one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer. This man shall be blessed in what he does. Nasabi ng salita ng Panginoon, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer. Ang taong ito ang siyang pagpapalain. The Word of God moves our heart. Verse 9, nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila kay Yahweh ng inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikita ng mga tao o nakikinig ang mga ito at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Mga kapatid, how does the Word of God help us to experience true repentance? The Word of God moves our heart. It convicts us. Pangalawa, the Word of God exposes our sinfulness. The Word of God exposes our sinfulness. It humbles us. In chapter 9, tingnan mo natin yung chapter 9. It records an extended prayer. Sinasabi po nila, this is the longest prayer in the Bible outside of the Psalms. Yung chapter 9. It's about sin. It's about struggles. It's about God's faithfulness. It's about our faithlessness. It's about the longing to know how to finish the course. The key theme in this verse is found in verse 2. Nasabi ng verse 2 and 3, inihiwalay nila ang mga tunay na Israelita sa mga dayuhan, ipinahayag nila ang kanilang kasalanan at ang kasamaan ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras, samantalang binabasa sa kanilang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at nagbigay galang sa Panginoon. Mga kapatid, ang mga susunod ko pong babasahin, mga talata, ay meron ng kaugnayan patungkol po sa ating binasa sa verse 3. Ang sabi dyan, ipinahayag nila, verse 2, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. I want you to hold your Bible and look it in chapter 9, verse 16. Chapter 9, verse 16. Mapapansin natin dito that ang mga Israelita, ang kanilang kasalanan ay hindi lamang nila kahapon ginawa. It was the fact that they came from a long line of rebellion. Talagang noon pa lang, matindi na ang kanilang ginagawang kasalanan sa Panginoon. Verse 16, look at your Bible. Ulit, naging palalo ang aming mga ninuno, naging mayabang ang aming mga ninuno. Nagmatigas sila at sinuway ang iyong mga utos. Verse 17, nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at ayaw sumunod. Dahil sa kanilang kayabangan o kapalaluan, umuha sila ng pangunahin upang magbalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito mga tao ito mga kapatid, ang trabaho nila, mayabang sila, higit na pinagtitiwalaan nila ang mga hari o mga tao sa kanilang paligid, then sinusuway nila ang salita ng Diyos. Verse 18, look at your Bible. Gumawa sila ng Diyos ang hugis baka. Grabe yung kanilang ginawang Diyos.
hugis baka. At sinabing, ito pa malupit, sabi nila, iyon ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Gayong kanila nilalapastangan. Gano'ng kasakit sa Panginoon yun, gano'n nila sinusugatan ng damdamin ng Panginoon, gano'n nila ginagalit ang Panginoon, na ang Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt, tapos gagawa sila ng baka, at sasabihin nila na yun ang naglabas sa kanila sa Egypt. Gayong nila nilalapastangan ng Panginoon. Verse 26, nasabi dito, ngunit kinalaban ka pa rin. Tinaligdan nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang mga propeta na sinugo mo upang sila ay papanumbalikin sa iyo. Lagi ka nilang inuuyam. Naranasan niyo po ba ang uyamin? Ito ba ang English pa dito yung bubulik? Nilalapastangan. Nilalait nila ang Diyos. Verse 28, nasabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, nang maging panatag, ay lumabag na naman sa iyo. Ang mga tao ay pagpapalain ng Panginoon, and after the experience, blessing from God, lalabag na naman sila sa Panginoon. Verse 29, ang sabi dito, pinabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalaluay, lalo nilang nilabag ito. Bagaman ang kautusan mo'y nagbibigay buhay, ang katigasan ng kanilang uloy, o sa katigasan ng kanilang uloy, hindi nila ito sinunod. Ganong katindi ang kasalanan ng mga taong ito. Verse 34, nasabi dito, ang aming mga hari, prinsipe at saserdote, maging ang mga pinuno ay di sumunod sa iyong kautusan. Ang mga utos mo't babalay, di nila pinakinggan. Sa gitna ng kasaganaang tinatamasa nila, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila nagbalik loob at naglingkod sa iyo. Ganon katindi ang kasalanan na ginawa ng mga Israelita. And now, ngayon pong umaga mga kapatid, maaaring sabihin natin, hindi naman ako ganong masama. So, di ba natin isipin na, hindi naman ako ganong kasama. Hindi naman ako gumagawa ng ganoon. Ako naman ay mabait na tao. Ako ay Kristiyano. Pero mga kapatid, maaaring kung susuriin natin ang ating mga sarili, maaaring sabihin natin, hindi naman ako katulad ng iba. Naalala ko yung isang politiko na-involved sa isang skandal. Ano sabi niya? Na may kinakasama pala siyang babae. Alam mo, sabi niya siya in-interview, sabi niya sa media, ay hindi naman ako katulad ng mga korap. Hindi niya maamin yung kanyang kasalanan. At sasabihin niya, hindi naman ako katulad ng ibang mga politiko na napakalaki ng kanilang kinukuhang kayamanan sa bayan. Ito ay personal na problema. Ito ang mga patunay, at kahit sa atin, ang isang tao ay talaga mayroong repentant heart. Yung bang inaamin niya sa kanyang sarili, nagpapakumbaba siya sa kanyang sarili na mali siya. At hindi na siya magtututuro pa ng si ano kasi. Kundi dahil sa iyo, hindi sana ako napadamay sa kalokohan ito. Pag-admit sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, inihayag ng ating Diyos ang tunay na kalagayan ng tao. Sa Romans chapter 3, 11 hanggang 20, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito. Romans chapter 3, verses 11 to 20. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya.
Dila nila ay makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo. Parang dinaan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa puso'y wala sa pitak ang pagkatakot sa Diyos ay wala sa pitak ng kanilang puso. Ngayon, nalalaman natin na namang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ng sinuman at managot ang lahat sa paghuhukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapahayag ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Wala akong mga kapatid na pwede magsabi sa atin ngayong umaga na bagaman hindi ako nakaka-relate sa sinasabi ng mga ng Biblia tungkol sa mga Israelita, pero maaaring sa ating panahon ngayon meron tayong mga dinidiyos sa ating buhay na hindi natin nalalaman. Meron ba tayong dinidiyos sa ating buhay? Maaaring material na bagay, maaaring internet, maaaring ating apo, anak, asawa, mga bagay na meron tayo sa ating buhay, sinasabi natin, ito ang buhay ko. Ikaw ang kapayapaan, ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang kasiyahan ko. Kung ganito po ang ating pagdideklara sa ating buhay, nagkakamali tayo at nagkakasala sa harapan ng ating Diyos. Mga kapatid, sabi ko ng isang quotation, over your sin, God will expose it. Expose your sin, God will cover it. Cover your sin, and God will expose your sin. Pero kung i-expose mo yung kasalanan, si Lord ang siyang pag-cover nito. Mga kapatid, ang sabi ni D.L. Moody, sabi niya, ay ito, when a man is not deeply convicted of sin, kapag ang isang tao hindi talaga na-convict sa kanyang kasalanan, it is a pretty sure sign that he has not truly repented. Sign yun na hindi talaga nag-repent ng isang tao. Experience has taught me that men who have very slight conviction of sin, kung ang isang tao meron lamang slight conviction sa kanyang kasalanan, sooner or later, lapse back into their old life. Hindi mo kayang dayahin ng Diyos. Ito po ang gusto sabihin ng ating mensahe ngayong umaga. Ang isang taong mapapatunayan mong na-convict sa kanyang kasalanan, guilty sa kanyang kasalanan, at kinilala niya sa kanyang sarili niya guilty, ito yung taong sure na nagbago sa kanyang buhay at hindi niya babalikan ang kanyang mga ginawa noong nakaraan. Pero kung ang isang tao ay sinasabi nagsisi, pero later on, bumabalik sa kanyang pattern ng kasalanan, definitely, ang isang taong iyon ay hindi talagang nagsisi. Ang taong iyon ay talagang hindi nagsisi. Meron ba tayong pattern of sin na ginagawa sa ating buhay? Pattern ng kasalanan. Mga kabataan, meron ba tayong pattern of sin sa ating buhay? Una, explain muna sa mga hindi mananampalataya. Kaibigan. Later on ay kaibigan. Kaibigan na. Pattern of sin. Meron ba tayong mga pattern ng kasalanan na ating nagagawa at hindi natin namamalayan, yung bang nagawa na natin, huli na lahat. Nalugmok na tayo sa kasalanan. Pero alam niyo mga kapatid, the Word of God exposes our sinfulness. At pagka si Lord ang nag-expose ng kasalanan, masakit. Amen po ba? Pag si Lord ang nag-expose ng kasalanan na tinatago natin ng lihim, medyo masakit tanggapin.
Kailangan natin itong i-expose sa harap ng ating Panginoon. Yun yung pangalawa na naitutulong sa atin ang salita ng Diyos. Pangatlo, the Word of God assures us of His love and forgiveness. The Word of God assures us of His love and forgiveness. Inuulit ko po. The Word of God assures us of His love and forgiveness. It comforts us. Tingnan mo natin mga kapatid, yung mga talata na nakakatuwang basahin. Gaano kamahal ng Diyos ang Israelita, gaano tayo kamahal ng Panginoon. Nehemiah chapter 9. Let us start in verse 17. Nehemiah chapter 9, verse 17. Nandiyan na po ba kayo? Verse 17. Nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila, naging matigas sa kanilang ulo at ayaw sumunod. Dahil sa kanilang kapalaluan o kayabangan, kumuha sila ng pangunahin upang magbalik sa pagkalipin sa Ehipto. Ngunit, ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, matatag, at mapagtimpi. At di mo sila itinakwil. I want to repeat this verse. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad, ikaw ay Diyos na mahabagin, ikaw ay Diyos na matatag, at ikaw ay Diyos na mapagtimpi, at hindi mo sila itinakwil. Verse 19, look at your Bible. Ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat dakila ka at mahabagin. Hindi mo inalis ang haliging ulap at ang apoy, upang may patnubay sila sa araw at gabi. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Niyakap ng Diyos ang mga Israelita sa kabila ng kanilang kasalanan, sa kabila ng kanilang kasamaan. Still, ang sabi ng salita ng Panginoon, yung patnubay ng Diyos ay naranasan nila. Verse 20. Ang sabi ng verse 20, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu. Itinuro mo sa kanila ang dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan mo sila ng tubig na inumin. The Lord's provision, naranasan nila. The Lord's protection. Sa kabila ng kanilang mga ginagawa sa Panginoon, sa kabila ng kanilang mga kasamaan sa Panginoon, still yung provision ni Lord, yung protection ni Lord ay nasa kanila. Verse 21, 40 taon sila sa ilang, ngunit hindi sila nagkulang ng kanilang pangangailangan. Hindi naluma ang kanilang damit, ni namaga man ang kanilang mga paa sa paglalakad. Tingnan niyo ang kabutihan ni Lord. Verse 22, pinagkalooban mo sila ng kapangyarihang malupig at masakop ang ibang kaharian, pati ang mga lupain ni Sihon, hari ng Hesbon, at ni Og, hari ng Basan, ay kanilang nasakop. Verse 23, pinarami mo ang kanilang lahi, paris na mga bituin sa langit, ibinigay mo sa kanila ang mga lupain na ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Still, yung promise ni Lord ay kanilang naranasan, mga kapatid. Verse 23, verse 24, pinasok nga nila ang lupain ng Kanaan, nilupig nila ang mga naninirahan doon, pinasuko mo ang kanilang mga hari, at ang mga tauhan nito'y ibinigay mo sa kanilang kamay. Ano pa't nagawa nila sa mga ito ang kanilang ibigin. Verse 25, pinasok nila at nilupig ang mga nakakutang lungsod ng mga kaaway. Nakuha nila ang mga matatawan nilang lupain at nasamsam ang kanilang mga ari-arian. Ang bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan at halamanan, sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan. Ano pat tuwang-tuwa sila sa kanilang natamo. Verse 27, dahil sa ginawa nila, ipinaubaya mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway, inalipin mo sila at pinahirapan, ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, dininig mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng pinunong magliligtas. Verse 28, last part, nang sila'y muling manumbalik at magsisi at humingi ng tulong, dininig mo sila mula sa langit, paulit-ulit mo silang iniligtas. Verse 30, maraming taon na pinagtitiisan mo sila. Sinugo mo pa sa kanila ang iyong mga
propeta. And verse 32, last verse, O Diyos, aming Diyos, tunay kang dakila, nakapangingilabot ang iyong kapangyarihan, tunay ka o tapat ka sa iyong mga pangako. Alam niyo yung katumbas ng ginawang kasalanan ng mga Israelita? Grabe ang tindi ng kasalanan ng mga Israelita. Grabe yung kanilang kasamaan. Pero alam niyo mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, hindi sila inagwatan. Hindi humiwalay sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ganun din ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sino sa inyo hindi kakasala sa bawat araw? Buti yung pagkakagawa mo ng kasalanan, yung kukunin ka na lang. Yung basta may tabak na sisibat, tapos natutumba ka na lang. Hindi ba nyo na-imagine ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Na every time na ang iyong kamay may gagawin hindi tama, ang iyong paa may hakbang ang hindi tama, yung bang hindi bumubuka yung lupa, tapos paghakbang mo, lalamunin ka na lang. Hindi ba nyo naiisip kung gano'ng kabuti ang Panginoon sa atin? Bilang tayo kanyang mga anak. Romans chapter 2, gusto kong basahin natin ang Romans 2, ang dahilan bakit napakatapat ng Diyos sa atin. Romans chapter 2 verse 4. Nasabi ng salita ng Panginoon, verse 3 and 4. Romans chapter 2, 3 and 4. Akala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ang ganda na salita ng Panginoon. Gusto kong ulitin ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ni Pablo, hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Mga kapatid, ang ating Panginoon ay napakamapagmahal, and yet siya ay makatarungang Diyos sa atin. At ayon sa ating pinag-aaralan ngayong umaga, ang pangako ng Panginoon sa atin, the Word of God assures us of His love and forgiveness. Kumusta po ang ating buhay mga kapatid? Siyempre sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita natin ang ating mga sarili. Nasasalamin ng salita ng Diyos ang ating mga sarili. At nakikita natin yung ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tumutulong upang hipuin ang ating mga puso. Ang salita ng Diyos ay tumutulong sa atin upang i-expose ang ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos ay nangangako sa atin na ang ating Panginoon ay mapagpatawad at siya ay mapagmahal. Repentance is an essential part of salvation, requiring a turning away from the sin-ruled life to a life characterized by obedience to God. It requires taking a whole new point of view, looking at it in God's way. God simply asks us to turn. This is the way we accept His gift. Repentance. Ito po ang challenge sa atin ngayong umaga. Ang challenge sa atin ay ito. God is holy and hates sin. And if we love God, we must have a growing hatred of sin. God is holy and hates sin. And if we love God, kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, we must have a growing hatred of sin. Every time na tayo po ay may nakikita kasalanan, may mga kasalanang maaaring nagtetempt sa atin, sabi, we must have a growing hatred of sin. Kumusta po mga kapatid ang ating buhay sa harapan ng Diyos? Actually, ang ating buhay, wala hong higit na nakababatid sa ating mga buhay, lalo na ho kung Lunes hanggang Sabado, maliban sa inyo at sa Panginoon. Maliban sa inyo at sa Panginoon, ginagawa ng inyong kamay, tinitingnan ng inyong mga mata, nilalakar ng inyong mga paa, sinasabi ng inyong bibig,
o pinagpaplanuhan ninyo na gagawin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At madalas natatem tayo, lalo na kapag wala nakatingin sa ating tao, at nilagay tayo sa sitwasyon na hindi mabuti, o sitwasyon na maaari tayo magkasala, minsan, nauhulog tayo sa kasalanan. Pero yung mga kapatid, God is holy and hates sin, and if we love God, we must have a growing hatred of sin. Pinamumuhian po ba natin ang kasalanan? Pinamumuhian po ba natin ang kasalanan? Mga kapatid, ito ang challenge sa atin. It's not too late. It's not too late. Ang isa sa dahilan bakit hindi po lumagaw ang isang Kristiyano ay dahil wala siyang repentant heart. Ang isang dahilan bakit hindi niya matanggap ang salita ng Diyos, wala siyang repentant heart. At yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo lagi ng isang pusong nagpapasiyasat sa Panginoon, isang pusong nagsisisi sa harapan ng Diyos. Isang pusong walang yabang, isang pusong walang pagmamataas, isang pusong walang pride, isang pusong humble sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon po umaga, hinihiling ko po ang bawat sa atin, tayo yung po at maggulay ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos.